Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning. Parang ngayon lang ho ako nakaranas ng ganitong silaw, no? Kaya napakaganda ng araw na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo, sa aming pong pag-uusap ng mga leaders ay napakaganda sapagkat we always think of anuman po ang ating magiging pagkaing spiritual at napakaganda po sapagkat ito pong mga darating na araw na banggit ko kanina sa panalangin ay tayo po ay papasok sa tinatawag na Lenten season or pumasok na tayo sa Lenten season. Alam niyo ba kung kailan ang Ash Wednesday ayon sa Christian calendar? Although hindi po tayo pupunta kunyari sa kapila para magkaroon ng krus, no, sa ating mga noo. Pero alam niyo, ayon sa Christian calendar, yan po ay nakaukit sa ating history. Yan po ay, of course, ayon sa nakagisnan o kaya magandang tradisyon, yun po ay nagsimula. Okay? And interesting, nung February 14. At nung February 14 ay Ash Wednesday, ayon po sa tradition. Subalit, ngayong umaga, gusto ko pong magbigay ng isang malalim na treatment patungkol sa tinatawag na Lenten season. And ito po ang kahulugan ng tunay na Lenten season. And that is, remembering we are dust. Remembering we are dust. Tayo po ay mga alikabok, tayo po ay mga dust. Now, siguro po tayo bilang mga anak ng Diyos ay iniisip natin kung ano ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay at iniisip po natin na marami tayong gustong gawin, marami po tayong gustong ma-accomplish, no? Subalit sa isang banda, nagpapaalala po sa atin na ito pong Lenten season na ito at papasok po tayo sa tinatawag na Holy Week sa darating na, I think, March 25, ayan, hanggang sa tinatawag na Easter on March 31, ay napakaganda ng paalaala at yan po ay ilang mga points ang nakita ko po dito sa Isaiah chapter 6. Alam po natin na ang Isaiah chapter 6 ay ito po ang commission ni Prophet Isaiah. Ito po ang parang kanyang pagkatawag, ito ang kanyang call, at napakaganda ng kanyang mga sinasabi dito, no? Lalo na ang kanyang karanasan, ang sabi ng chapter 6, may namatay, pero si Isaiah ay may nakitang buhay na buhay. Imagine niyo po, no? Sino ang namatay? Si King Uzziah. Si King Uzziah namatay, pero ang sabi niya, I saw the Lord high and exalted and seated on a throne. At dahil dyan sa kanyang namasdan at nakita, ay ito po ay nakapagbigay ng malalim na pagkilala, malalim na kaalaman, malalim na pagtuklas, malalim na pag-ako kung sino siya sa harap ng Diyos. Kaya ngayong umaga, okay, gusto ko pong magbigay ng ilang mga puntos na gusto kong maalala natin ito at wag nating kalimutan, okay, na ang Lenten season ay nagpapaalala po sa atin that we are all dust. Hindi lamang ito maglalagay ka sa noo ng krus, ng ash or ashes at para sabihin, okay, na ikaw ay galing sa gano'n. May mas malalim doon. Ang pinakamalalim na kahulugan ay, it is the fact that we are all dust. Kaya ang unang bagay na dapat po natin tandaan, bilang mga anak ng Diyos, dito po sa konteksto na kung saan si Isaiah ay tinawag, nakita niya, namasdan niya, nasilayan niya ang dakilang Diyos. Number one, we are already and not yet. Ang ibig sabihin po ay, wag ho siguro tayong magmamalaki, wag ho siguro tayong magmamataas, dahil kung tayo po ay anak na ng Diyos, kung tayo po ay mananampalataya, sabihin mo na, ay, Christian na ako eh.
Mga kapatid, oo, Christian ka na. Oo, Christian na ako. Pero nagpapaalala sa atin itong season na ito na we are already Christians. Ang tanong, sino sa atin na hindi pa mananampalataya? Yan ang dapat nating siguraduhin. Kaya we are already Christians and yet we are not. And not yet. Ano ibig sabihin? Pastor, ibig Kristiyano at hindi pa. Ang ibig sabihin ay, hindi pa ho tayo ganap. Hindi pa talaga tayo sabihin natin na sino sa atin dito ang talagang master mo na ang Bible? Sino sa atin dito ikaw ay kumpleto ka na? Yes, ikaw ay genuine. Sino sa atin ang genuine na talagang nananampalataya sa Panginoon? Yes, we are all genuine by God's grace, but we are not yet complete. Tatandaan po natin, ang season na ito ay nagpapaalala sa atin, remembering we are dust. And number one, paalaala, we are already and not yet. Alam niyo sa theology, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ito talaga yung programa ng Diyos sa ating mga buhay. Alam natin ang Galatians 2:20. I am crucified with Christ, and nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Totoo yan, na talagang hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo. Paano kung may panahon na ikaw ay nagkakamali, ikaw ay nagkakasala? Si Kristo ba yun? Ayan. Mga kapatid, this season, sana ay mas malalim ang ating celebration nitong Lenten season sapagkat we believe that we are already and not yet. Okay? So katulad po ng sinasabi ni Isaiah, ibang klase na magkaroon ka ng visio Dei. Ibig sabihin, the vision of God. Nakita mo, ang sabi dyan, high and exalted. Nakita niya ang Panginoon. Anong nagawa nun sa Kanya? Sa'yo at sa akin na naintindihan natin ang Diyos, ano ang nagawa nun sa'yo at sa akin? Mga kapatid, here's the real score. Dapat ay mas lalo mong nakita ang iyong sarili sapagkat yan ang karanasan ni Isaiah. Okay? So tatandaan natin, we are already declared righteous, justification, justified freely by His grace. Pero tingnan nyo, may sanctification pa rin. Anong ibig sabihin ng sanctification? Every day, lumalakad tayo na tayo ay nagiging katulad ng ating Panginoon. You see? Alam niyo mga kapatid, ito po ay napakagandang theology na hindi masyadong naiintindihan, lalo na ng mga false teachers. Di ba sa Corinthians, may konting break tayo from 2 Corinthians, itutuloy namin ni Elder yan. Pero kung inyong mapapansin, hindi ba't may mga super apostles itong mga ito? Ang ilan sa kanila nagpapanggap, okay na kami. Hindi na namin kailangan ng sanctification. Hindi na namin kailangan ng paglilinis. Okay na kami. We are. Kaya ang tawag sa kanila ay mga super apostles. No. Mga minamahal tayo pong lahat ay anak ng Diyos. Lord, totoo na alam ko na ako ay anak mo. Hindi lamang yung, Lord, alam ko na kapag ako'y namatay palangit, may point yun. Hindi lang yun. Ang ibig sabihin ay, Lord, alam ko na ngayon mismo, para kasing iniisip no kapag ka namatay ka pa? Kapag ka mamamatay ka lang, sigurado ka? Hindi. Ngayon mismo, ito ang ating karanasan katulad ng nararanasan ni Isaiah. Okay? Pangalawa, struggle is real. Totoong ang struggle. Alam niyo kahapon, napakaganda. Alam niyo, tuwang-tuwa ako sa Bible study, no? At pag Saturday, masaya sapagkat isang ka makita ng Bible study na merong lunch. Kaya alam niyo, patuloy kong sinasabi, baka naman ang pagpunta natin dito ay lunch lang. Ako minsan iniisip ko, parang kahapon, alam niyo ito Elder. Deacon, ang ulam namin ay labong at saka tawilis. Naparami yung kanin ko. Ang sarap. Nako, yung suka. Ano ba yung suka natin? Parang pinakurat? Oo, nako. Nakalibot kaming ganyan, no? At alam niyo, napakasaya. Ako'y katabi ko si Brother Yoyong, tinitingnan ko yung kanyang tawilis. Sabi ko, parang mabilis maubos. Oo.
Kaya ang ganda ng ngiti ng kapatid na Yoyo, no? Mamaya may kwento yan, no? Saka na namin ikukwento, no? Alam niyo ba, napakaganda, no? Patuloy na paalaala na alam niyo kung ano, mga kapatid, kahit ganun, itong si Sister Josie, no? Pagka nag-umpisa na, kasi ang ginagawa ko, isang kanta, kung merong 3 stanzas, okay, tagdadalawang testimony pagkatapos sa isang kanta, naku, nag-uunahan. Ang kapatid na Josie, maglalabas agad ng tissue. Okay? Ewan ko ba kung bakit kasama, okay, ang pagluha. Well, parati ko sinasabi, hindi dapat tayo maging emotional, hindi dapat mag-grow lang emotionalism, pero sa totoo lang, we are all emotional beings, and that's okay. Naku, kapag ka nag-share na ng mga patotoo, at talaga namang nakakabagbag talaga. May patotoo, no? Hindi akalain na talaga ang Diyos ay gagawa ng paraan na talagang beyond expectation. Pero ang Panginoon ay naroon. Kaya sabi ay, paano natin ito naiintindihan, lalo na't kung ang ating mga sarili ay talagang walang-wala sa harap ng Diyos. Struggle is real. Okay lang yun. Okay, it's okay. Sabi nga ng isang Filipino theologian, it's okay not to be okay. Okay, sapagkat yan tayo eh. In fact, the Bible even would express lamentation sa Panginoon na minsan may kasama pang panunumbat sa Diyos. Bagamat yung term sa Tagalog ng panunumbat, ayaw nating encourage yun, pero Lord, ikaw talaga, pinabayaan mo ako, Panginoon, ikaw talaga. Ang point ay, yung expression ng pagkatao ay nagiging dalisay kapag kasama yung tinatawag ng Panginoon, ba't ngayon ka lang, Lord, ganito, ganyan. All those things, and yet at the end of the day, ang nararanasan po natin ay kaakibat na biyaya. We experience real, persistent grace of the Lord sa gitna ng ating mga persistent and daily conflicts sa ating buhay, lalo na when we deal about our own sins. Mga kapatid, struggle is real. Huwag mong hahayaan yan. Huwag mong babaliwalain yan. Kung ikaw ay wala kang desire para lumapit sa Panginoon, mga kapatid, at wala kang gana na ikaw ay pumunta sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid, napakalaking problema natin. We will know na ang conflict na ito, minsan sa iba medyo malalim, sa iba medyo konti lang, mababaw lang, pero ito po ay persistent. Ito po ay dumarating sa ating buhay. Alam mo, sabi ng isang theologian, ang sabi, we may not be as bad as we might be. Hindi naman tayo ganun kasama. Kaya nga, total depravity does not mean that you are a sinner, you are sinful as you can be. Ay, ibig sabihin, hindi naman lahat ng kasalanan ay ginawa mo, pero pag sinabing total depravity, tayo po ay kumikilala na sa atin ay walang kabutihan na makikita ang Diyos sa atin, kundi our righteousnesses are as filthy as rags. Ang sabi niya, we may not be as bad as we might be, but the point is that no part of our lives is free from the pollution of sin. Struggle is real. Kaya alam niyo ba? Alam ko, merong gustong-gusto nang lumapit sa akin, kay elder, sa ating mga deacons. Kasi parang merong persistent struggle sa buhay ko na hindi ako mapakali, na hindi ako natatahimik kasi something is wrong na dapat kong ayusin. Kailangan ko ng help. Mga kapatid, we are open to that. Sabihin niyo lamang po sa amin, lapit kayo. Tingnan niyo po ang ating church. Ang mga leaders hindi nang hihimasok, no? Na ganito, ganyan, o ikaw, we are not doing an investigative committee or that investigative committee na, okay, ganito, sino ang ganito? No. Tayo ay isang iglesia na binigyan ng Panginoon ng freedom to experience joy and peace and ma-experience natin yung ating freedom from the shackles of condemnation and
itong judgment of sin. Pero mga kapatid, kapag merong hindi tama sa buhay at hindi ka mapakali, mga kapatid, struggle is real. Kung meron sa trabaho na ikaw ay involved na hindi maganda, struggle is real. Kung ikaw ay merong when it comes to relationship na hindi tama, struggle is real. Kung meron kang relationship na hindi mo pa nadideal, hindi ka pa nagpapatawad, hindi mo pa tinatanggap yung kapatawaran, struggle is real. There is spiritual down drag everywhere. Our sinfulness sets up spiritual. Okay, spiritual. Parang ito yung mga powers which influence every single action and motivation. The message of Lenten season is about remembering we are dust. Number 1, we are already and not yet. Number 2, struggle is real. Number 3, there is holy hatred. Patuloy namin itong binibigyan ng emphasis dito sa ating sa pulpit sapagkat there is holy hatred. Napansin niyo ba lahat po yan, no? Nandito sa lessons na makita natin sa life ni Isaiah. Tingnan niyo po ang sinabi, woe is me. Ang sabi niya, woe is me. Woe to me, I cried. I am ruined. Ang sabi ng isang version, for I am a man of unclean lips. And I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Kailan niya naranasan itong bagay na ito? When he saw the majesty. Alam niyo ba, we do not know. Ang ating Deacon Manny, di ba? Parati siya nagpapaalala kailan yung spiritual birthday. And I think that's a good reminder for all of us na nagpapaalala lamang na dapat malaman natin na tayo tunay na anak ng Diyos. But on the other side of the coin, talaga namang yan ay isang bagay na isang personal mong aalamin sa Panginoon sapagkat maliban na lamang na merong holy hatred. Maliban na lamang na ikaw ay na hindi mo nakikita ang iyong sarili. Dito makita natin sa Isaiah na di-discover niya. Question, na-discover mo ba ang sarili mo? Sino sa atin nagkakaroon ng self-discovery lately? Ako parang nakita ko sa sarili ko na parang ako mismo na o-offend sa sarili ko. Ako mismo na di-disgust sa sarili ko. Bakit? It's an experience, no, ng isang taong binabago ng Diyos sa kanyang buhay. Experience na isang taong inaayos ng Diyos. Di ba minsan kinakausap natin yung sarili natin, sinasabi natin, ikaw talaga, Leo. Ikaw talaga, dapat ganito, dapat ganyan. The Lord talks to us through our consciences. Na yung ating mga conscience na binago ng Panginoon, na inayos niya, nagiging buhay na upang maging sensitive sa tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Mga kapatid, holy hatred. Yung hatred mo sa sarili mo dahil sa kasalanan, banal yan. Dapat wag mawala yan. Yung hatred mo sa iyong maling gawi, maganda yan, banal yan. Huwag mong hayaan na ang sarili ang nangunguna at ang sarili ang dumidikta sa iyong sarili, sa iyong actions. Mga kapatid, ang karanasan ng isang tunay na anak ng Diyos, parang katulad ng sinabi ni Pedro sa aklat ng Lucas 5, versikulo 8, ang sabi, depart from me, for I am a sinful man. Naalala niyo kailan nangyari ito kay Lucas? Kay Luke. Hindi ba nung pumunta sila sa laot at ng hisda? Di ba? Ang sabi ni Luke, ang tagal na naming nangingisa, ang tagal na naming nag-aantay, wala eh. Ang sabi ni Jesus, di ba? Launch into the depth. Di ba? Yung net, nagulat sila sapagkat nung sinabi ng Panginoon, sige, ihagis mo yung lambat.
Mga kapatid, halos lumubog ang bangka dahil sa dami ng kanilang catch. Ano ibig sabihin? God is sovereign. Ang sabi ni Pedro, "Depart from me, for I am a sinful man." Mga kapatid, tingnan niyo yan. Sana ito po ang maging katangian ng MCBC, that the more we enjoy the fellowship that we have, the more nakakaranas tayo ng holy hatred. Saan? Sa kasalanan. Hindi sa ating kapwa, hindi sa ating kapwa mananampalataya, hindi sa ating mga kapwa-tao, kundi holy hatred dahil sa ating kapalaluan sa buhay. Ang sabi ni Job, "Behold, I am of small account." Yan ang sinabi niya, no? Sabi ni Job, "What shall I answer you? I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes." Gandang mga pananalita na matatagpuan lamang sa isang taong merong tunay na relasyon. Number 4. Downward progress. So ano po yan? Downward progress? Akala ko po upward yung ating progress. Well, of course, yan po ay katabi lamang, yan po ay kasama ng holy hatred. Dito po makita natin kay Isaiah. Tingnan niyo kung kailan nakita niya ang Diyos, kung kailan namalas niya ang kapangyarihan ng Panginoon, saka naman siya nagkaroon ng tamang pagtingin sa sarili. Ayan, tingnan niyo po mga kapatid, mahalaga yan. Kaya hindi ibig sabihin na mataas ang edukasyon mo, hindi ibig sabihin na ikaw ay may kaya, hindi ibig sabihin na ikaw ay magaling, marami kang talento. Ang lahat ng yon ay walang kabuluhan kapag hindi mo nakita ang tunay na progress sa iyong buhay. Ano yon? Of course, there is a sense na merong upward. Ang sabi ni Apostle Paul, pursue the upward call. Ang sabi ng Philippians chapter 3. But this one, downward progress, meaning the more I see myself, the more I hate myself. God is concerned about and will go after the self-deception and so readily plagues our lives. Hindi hihinto ang Panginoon na makita mo, okay? Makita mo Emmanuel Formelosa, na makita mo ang sarili mo kung sino ka sa harap ng Diyos. Hindi hihinto ang Diyos hanggang makita mo kung sino ka talaga. And there is what we call, you and I are being dismantled every day. Alam mo ba pag sinabing dismantling? Ano ibig sabihin ng dismantling? Mas matindi pa to sa di ba, pagka dinisassemble mo, kunyari, Jay, ang bike, no? Ang dismantling parang may kasamang destruction dismantled. Mga kapatid, nararamdaman mo ba na araw-araw dinidismantle ka ng Panginoon? Oh yes. Wag mong sabihin na hindi, delikado kapag hindi. Dinidismantle tayo ng Panginoon sa yabang natin, sa ating pagiging selfish, sa ating pagiging self-righteous. Lahat ng yan ay dumaraan tayong lahat. God is concerned about and will go after you. He will dismantle you and me sapagkat yan ang kanyang nais. God goes after our secret faults. Talagang ayusin niya. Mahirap kapag tinanong ko ang tanong sa ating lahat, do we have our secret sins? Do we have our secret faults? Pagka ganyan na, medyo ibang usapan. But you know what? God knows them all. Alam ng Diyos lahat ng ating sekreto sa ating mga buhay. Alam niyo kaya kapag yan ang ating pinag-uusapan, nakaka-dismantle yun? Di ba? God is going after the inward thoughts. Ayaw niya ng panlabas, ayaw niya. Kaya itong Lenten season na ito, tingnan niyo, ang daming pwedeng mangyari sa panlabas, pero ang gusto ng Diyos,
panloob. Ang gusto ng Panginoon, panloob. Ang gusto ng Panginoon, huwag kang mag-settle doon sa panlabas. Kasi ang dami na yan. No? Tingnan nyo, pagdating nitong season na ito. Pero ang gusto ng Diyos, God, is going after the inward thoughts and intents and motives of our hearts. Ang sabi ni Robert Murray McCheyne, who died at a very young age, ang sabi niya, in my heart, there exists the seed of every known sin. Robert Murray McCheyne, kilala po siya as one of the godliest preachers in the history of church, in church history. Pero siya pa yung nagsabi, in my heart there exists the seed of every known sin. Kaya pagka hinayaan natin, maaga pa lang, you dismantle it. Maaga pa lang, Lord, dismantle itong bagay na ito sa ating mga buhay. And number 5 and the last. Pagkatapos nating makita, pagkatapos nitong we are already and not yet, the struggle is real, holy hatred, downward progress, mga kapatid, run to Christ. Wala tayong ibang pupuntahan, kundi tayo tumakbo, tayo po ay tumakbo sa ating Panginoong Jesus. There is a bright prospect. Merong tinatawag na maliwanag na prospect ang buhay mo at ang buhay ko sapagkat merong Panginoong Hesukristo. That is the gospel. That is good news. Alam niyo, tuwa ako, no? Nung isang araw, nag-PM sa akin si Brad, sabi niya, Papa, I am enjoying NT Wright's podcast. Ang sabi ko, wow! Sabi ko, parang naluluha ako. Alam niyo mga kapatid, si N.T. Wright Elder, he is probably one of the best-known New Testament scholars. Hard to understand, pero meron siya sinulat na aklat na series na New Testament for Everyone. Okay? Siya po ang gumawa ng New Testament, ng Bible version according to his own translation. Sabi pa, I enjoy. Sabi ko, wow, ano na-enjoy mo? Oo. Sabi niya, napakaganda na merong relation pala yung tinatawag na justification sa tinatawag na legal perspective. Sabi ko, anak, oo. Kaya sabi ko sa kanya, gusto bang ipunin ko yung anti-right ko at basahin mo? So mga kapatid, ang point ay, run to Christ. Tayo ay tumakbo sa ating Panginoon. We see our own moral ruin. Nakikita mo na talagang wala kang pag-asa. We see our own moral ruin. And run. Delight more and more in His righteousness. Alam mo na wala talagang patutunguhan dahil sa ating moral depravity, ruin. We see our own helplessness. And we find ourselves becoming more and more dependent on Him. Tingnan nyo, helpless ka pala. Di tumakbo ka na sa ating Panginoong Jesus. We see the potential devastation. Alam nyo, totoo. But kaya, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the way of death. It seems to me, parang tingin ko okay, pero destruction pala ang kahantungan. Tama. Kaya alam niyo mga kapatid, magpaturo tayo sa ating iglesia. Patuloy tayo magpaturo at yan ay nakikita natin, yan ay talagang nagmamanifest, yan talaga ay nagpapamala sa atin. Mga kapatid, hindi lamang ngayon, kundi patuloy tayong magpaturo sapagkat walang ibang tugon sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon. You and I must desire the end result of knowing God, and that is to be like the Lord Jesus. You and I must be convinced that this is the only way. Ito lamang yung way para yung ating worth, yung ating self-esteem ay talagang makita natin kay Kristo lamang.
You and I must be persuaded na ang benefits na makilala ang Panginoon is more than this world can offer sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, this is the essence of Lenten season. Remembering we are dust, ulitin ko po, remembering we are dust, we are already and not yet. Struggle is real, holy hatred, downward progress, and we need to run to Christ. Sana ho ay maging distinct ang mga MCBC brethren dahil alam po natin ang tunay na kahulugan ng Lenten season. Mga kapatid, this is the way to go. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming napag-aralan. Nawa ito po ay magsilbing gabay sa amin sa darating na ito pong Lenten season na ito na ayon po sa traditional calendar ay nagsimula na dahil marami pong celebration about ashes. Lord, sana, and the way we remember ash or ashes, Panginoon, ay sa pamagitan po nitong mga bagay na ito. Thank you, Lord, and bless us as we continue. In Jesus' name, amen.